Kaya kung meron nakikinig po sa inyo na ganito ang kondisyon, makinig po kayong mabuti. Good PM po. Marami pong pwedeng maging dahilan ang paninilaw ng katawan. Mas maganda na magpa-check up kayo para malaman ang eksaktong dahilan. Mas madalas na ang dahilan po ng paninilaw ay hepatitis. Ang mga sintomas na may hepatitis sa isang tao ay pagkapagod, bigla ang pagkahilo o pagsusuka, pananakit sa kanang bahagi sa baba ng ribs, pagkawala ng ganang kumain, lagnat, dark color na ihi, at paninilaw ng mata. Para sa ganyang kondisyon, makakatulong po ang mga ito. Kailangan nyo po ang mineral na zinc at ito ay isa sa pangunahing sangkap ng best caps. Kaya inom po kayo nito isang kapsula pagkagising na pagkagising kasabay ng 2 basong maligamgam na tubig. Inom din po lagi ng sapat na tubig. Actually, kahit wala po kayong paninilaw ng katawan, kahit wala kayong problema sa atay o sa liver, wala kayong hepatitis, malaking pakinabang talaga yung pag-inom ng maraming tubig everyday. Okay? Kain po lagi ng gulay at prutas. Sa gulay, maganda yung mga maberding dahon ng gulay, pati yung talong. Ang talong po, kakampi ng ating atayan, ng ating liver. Liver detoxifier po yung talong, ha? Iwas po sa alak. Naku, lalong magpapalala po yan ng problema sa liver at paninilaw po ng katawan, ha? At huwag agad iinom ng gamot kung hindi naman kailangan. Iwas sa pagpupuyat, sigarilyo at stress. Magpakulo ng luya, gawing tsaa araw-araw. Bawasan ang pagkain ng karne ng baka at itlog. Bawas muna doon. Iwas sa maasukal at maalat na pagkain at inumin at sa mga piniritong pagkain. Kain din po kayo lagi ng dinikdik na bawang. Nasamahan po ninyo ng honey. Salamat po sa inyong pagtangkilik. Muling abangan ang mga susunod nating programa para sa kalusugan at kaanyuan ng buong pamilya. Ito ang mas pinalakas, mas pinalinaw na 103.9 Boom FM Naga, ang radyo ni Aling Sonia. Bumabati po sa inyo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon sa Naga Boom FM. Merry Christmas! Merry Christmas! At ngayon, narito ang ating hashtag Kwentong Marcafe. Ikaw ang bida. Herman Bautista Bito sa A. Bonifacio Gloria, 47. Pagluluto ng balat ng lumpia, kahit na gabi-gabi akong puyat, malakas pa rin yung katawan ko. Masigla pa rin ako. Sige po, salamat po sa Marcafe at bumili na rin kayo kahit kayo pagod at puyat. Konting pahinga, balik agad ang lakas niya. Ikaw, anong kwentong Marcafe mo? Dagos na kamo sa Bodega Home Plus, kung saan makukuha ang widest variety of home and office furnitures, appliances, lighting fixtures, glasswares, kitchenwares, and many more. Up to 12 months 0% interest on major credit cards. Sigurado pa ang on-day delivery of items. May warranty pa ang gabos na items. Bodega Home Plus sa Elias Angeles Street, Naga City. Open from 9 a.m. to 8 p.m. Sa Bodega Home Plus, bawal ang mahal. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Hanap mo ba ang kape na swabe ang lasa? Good news! Nandito na ang Cafe Amigo Premium 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ito ay may mga purong herbal na sangkap gaya ng Panax Ginseng, Agaricus Mushroom, Spirulina, Moringa, Guyabano, Green Barley, Mangustin. Sugar-free to kasi stevia ang gamit. Nakatutulong para palakasin at gumanda ang inyong katawan. Saan ka pa? Sa Cafe Amigo na ang kape ng bayan. Cafe Amigo Premium 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mabibili na sa inyong mga suking drugstores, groceries, supermarkets at sa inyong paboritong sari-sari stores sa inyong lugar. People who save lives like you do, and we at the NICC Doctors Hospital will make the best partners in the future. We are currently looking for administrative officer, human resource head, staff nurse, medical technologist, radiology technologist, 2D echo technician,
vascular sonography, and resident physicians. Your health, our passion, and our mission. Apply now at the NICC Doctors Hospital, Rojas Avenue, Naga City, or call telephone number 054-472-7252. Submit your CV together with your application letter to niccdh.humanresource@gmail.com. And this year's Best Organic Herbal Juice Award goes to Best Juice 10-in-1+1. Dahil sa husay ng mga sangkap ng Best Juice 10-in-1+1 at dahil sa inyong pagtangkilik at mga tunay na testimonya ay napili ng Golden Globe Awards ang Best Juice bilang Best Organic Herbal Juice sa buong Pilipinas. Kaya para sa buong pamilya, mula kina lolo at lola hanggang sa mga apo nila, malaking tulong sa kalusugan at immune system ang mga sangkap ng Best Juice na mga purong katas ng malunggay, ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, saluyot, mangosteen, guyabano, orange, talanda at stevia. Masarap, masustansya, abot kaya. 28 pesos lang ang bawat litro pa. Best Juice 10-in-1+1. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika. Mag-enjoy sa sarap ng lasa ng nakaugili ang kape nang walang pag-aalinlangan sa inyong kalusugan. Dahil ito ay kapeng natural, ngunit lasang mahal. Oo, kaibigan, hindi tinipid, pakete man o ang laman. Iyong subukan ng iyong mapatunayan. Kape ni Manoy, ang kapeng Oragon, the superior herbal coffee drink. Available na ang kape ni Manoy sa Zoda Pharmaceutical Distributor, San Antonio Poblacion, Calabanga, Camarines Sur, Kaizar Drug Store, San Juan Avenue, North Centro Sipocot, Camarines Sur, Levmar Drug Store, Santa Rosa del Sur, Centro Pasaco, Camarines Sur, New Tinambak Drug Store, Centro Tinambak, Camarines Sur, Limanan Drug Store, Limanan, Camarines Sur, Zuri Drug Store, and Plaza Diversion Road, Naga City. At sa lahat ng mga authorized dealers at KKBN offices sa inyong mga lugar. Bakit ka nakikinig ng 103.9 Boom FM, ang radyo ni Aling Sonia? Kasi magaganda ang mga balita nila. Patas at totoo. Kasi nakakatawa ang mga DJ. Nawawala ang problema ko. Kasi magaganda ang music nila. Kaya kinig na rin kayo ng 103.9 Boom FM, ang radyo ni Aling Sonia. Ito ang SOL Broadcasting Station, DWOS 103.9 Boom FM Naga. Mas pinalakas, mas pinalinaw. Una sa mga balita, una sa impormasyon at musika. Broadcasting live from the heart of Bicol, Naga City, 103.9 Boom FM, ang istasyon ni Aling Sonia. Mga kaibigan, 6:25 ng umaga. Mula Hilaga hanggang Kanluran, sa kapatagan hanggang kabundukan, issue pang-uusapan, Radyo Hataw! Ito ang palatuntunang magbibigay linaw sa mga issue ng bayan, tatalakay sa mga issue sa kasalukuyan. Ito ang Radyo Hataw! Radyo Hataw! Radyo Hataw! Hataw! Good morning! Good morning! Radyo Hataw! Hataw! Mga kaibigan, Kabikulan, good morning. 15, October 15, 2020. Welcome po sa ating palatuntunan Radyo Hataw. Radyo Hataw! Hataw! Narito na ang ilan sa mga headliners natin ngayong umaga. Kalyado ni Cayetano sa Kamara pinatalsik na sa pwesto. Samantala, mga nagpositibo sa COVID-19 na sa Pilipinas, umaabot na sa 346,536. Vice President Robredo natuwa sa mabilis na pagpasa ng Kamara sa 2021 budget ng Office of the Vice President. Samantala, 71% daw ng mga Pinoy na ayudahan na ngayong pandemya ayon sa SWS at 79% ng krimen sa naresolba ng Philippine National Police. Samantala, sa ibang balita natin, balitang pambansa pa rin, bagyong si Ophel posibleng humina at maging low pressure area na lang. Sigla number 1 nakataas sa Metro Manila at mangkaratig na mga lalawigan. Samantala, ilang lugar sa lalawigan ng Camarines Sur binaha at nagkaroon po ng landslide. Dala po ng patuloy na pagbuhos ng ulan dahil po naman sa bagyong si Ophel. 8 panibagong kaso ng COVID-19 na itala sa Kabikulan. 300 pasahero stranded sa Sorsogon. Samantala, sa ibang balita natin, DepEd Camarines Sur sarado pa rin hanggang sa kasalukuyan.
Manigusante kinatuwa ang pag-urong ng iSalbar app sa darating na October 18 at ginawang November 1. Samantala yung judge ng may hawak kaugnay po ng kasong iSalbar nag-inhibit ulit kahapon. Ilan lamang po yan sa mga pag-uusapan natin sa ating palatuntunan. Mula Hilaga hanggang Kanluran, sa Kapatagan hanggang Kabundukan, issue pang-uusapan, Radyo Hataw! Ito ang palatuntunang magbibigay linaw sa mga issue ng bayan, tatalakay sa mga issue sa kasalukuyan. Ito ang Radyo Hataw! Radyo Hataw! Radyo Hataw! Hataw! Good morning! Good morning! Good morning! Radyo Hataw! Hataw! Radyo Hataw! Hataw! Mga kaibigan, isang mapagpalang umaga. Sa pangalan po ni SM Boy Reyta Jr., pansamantala Jomar Morada, samahan nyo hanggang alas 7 para sa mga importanteng mga balita at impormasyon. Radyo Hataw! Hataw! Katuwang natin ang ating mga radyo patrol na magpapaabot ng kanilang balita ngayong morning. Pwede kayo mag-text mga kahataw, mga kaboom sa 0951-764-1802. Kung may mga gusto kayong iparating sa aming istasyon, ulitin ko lang 0951-764-1802. Yan po ang ating text line. And good morning sa mga gising na, sa mga nag-aalmusal, sa mga papasok ng opisina. Kumusta po kayo? Good morning! Kumusta ang inyong mga lugar after na makaranas tayo ng pag-ulan, dala ng bagyong si Opel? Actually, may mga lugar sa Camarines Sur ang binaha. May mga lugar sa Camarines Sur na nagkaroon po ng landslide. Diba? Lalo dyan sa may partido area, may mga gumuhong lupa, may mga tumaas ang tubig dahil po naman sa patuloy na pagbuhos ng ulan. Boom FM Live Report! Live report, News Director Joe Kagimbal, ikaw na. PM, good morning sa mga parantabay. Bago sa tuyang police report na saro ang gadan sa pananaga kang sarong barangay Tanod dyan sa Del Gallego. Grabe yan. Kaso kaulay ta si Mayor Nelson Legacion sa naman sa contact tracing monitoring center. Pigbanggit niya sa tuya itong kansela muna kang implementasyon kang iSalbar ordinance na nakatalaan ko ta na sa pizza 18 aldaw na Domingo. Kaya lang araw ko itong sabi mo sa headlines na November 1 na lang. Pero pigtawan doon ni Mayor Nelson Legacion na ini na ang huring ini ang inot asin huring oktaba kang implementasyon kan iSalbar ordinance ninulita kinakaipuhan na sa buot kang gobyerno lokal kan Syudad Dignaga ang siring kaning pamaagi sa contact tracing PM Jomar. Kaya November 1 hanggang November 1 na sa yan dahil na pwedeng extend kasi na kinakaipuhan na ang mga negosyante, establishmento komersyal igwa na kaniyong iSalbar app at ngani ka magamit na. Ang rason kaya ni Metro Naga Chamber of Commerce and Industry President Mr. Dondon siya na gano'n na naapektuhan kaniyong pandemya din. Ini yung mga establishmento komersyal na mag-kumpli kaniyong mga kinakaipuhan sa iSalbar o implementasyon. Maitanong kita, Andy, pagdating ba dito sa mga establishment, ano ba yung kailangan nila sa pagsisimula nitong implementasyon ng iSalbar? Ano yung mga ilalagay nila dyan sa entrance ng establishment? Ang inot katong pahayag ni Mr. Alin Riondanga dahil ako ay nangangala sa pahayag ni Mr. Dondon siya. Nasakitan sinda. Pero ang sabi mo sana, katong na inotang nakaulay si Mr. Alin Riondanga. Ang sabi niya, kinakaipuan sa naman, igwa ka Android phone, tapos i-download mo tong iSalbar app, dangan na ma-fill up ka duman sa mga kinakaipuhan na fill upan, duman na pigahagad,
O may da-download mo na tong Isalbar Pero app. paano duman sa mga establishment? Halimbawa, let's say SM City Naga, papasok ka. Ano yung nandun sa entrance? Paano nila i-scan yung QR code? Yung cellphone nga, yung cellphone mismo. nila, may barcode reader. So ibig sabihin cellphone to cellphone, may cellphone itong sa entrance, tapos ito man na mga malaog. Itong QR code din da. Garo asirin kang ginigibo PM Jomar dyan sa City Hall as hindi ba pang mga establishmento. Okay. Budin. Ang kasure ko igwa naman kayan. Yan Isalbar application. Ang sarong kakanan digdiyo sa magsaysay, igwa naman kayan. Ang City Hall, na, siyempre, igwa na kayan. Kaya, iyo man sa niyan ang pighahagad, kaya lang yun na nga niyan, naglambing ang MNCCI sa Gobyerno Lokal Kansiyudad Dignaga na implementasyon. Oo, kasi ibang establishment parang ready sa implementasyon sa October 18. Kaya ang gusto ninda, November 1. Correct. Yung ani dayan na PM Jomar. Pero yun na yan ang patanin ni Mayor Nelson Ligacion hanggang nasa November 1 pag-Oktaba kani yung sinasabing implementasyon. Paano itong kaso ND na nag-inhibit na naman baga itong sarong judge? Si Judge Crescencio Cortez, Branch 19. Ang reason, PM Jomar, personal reason, siguro, arang man kang reason ni Judge Laurencio Puto, na igwa naman niya kung Isalbar doon. Baka nakapag-rehisto na rin si Judge sa Cortez. Oo, nagkaigwa na siya ng Isalbar QR code. Si Judge Crescencio Cortez, igwa naman. Pero ang pinaka-reason niya, sabi niya personal na rason. Ang nakaabot, base sa paikipag-ulay niya to, kay Mayor Nelson Ligacion. Kasudma, duman sa Contact Tracing and Monitoring Center, kasudma. So, yun yan na PM Jomar. Sa mangyayari sa kasong yan, ano? Dahil ito pa, ang mga judge nag-inhibit sa kaso. Oo. Ibig sabihin, ND, magra-raffle na naman kung kanino naman yung mapupunta. Grabe. Paano pala pag lahat na lang nag-inhibit? Yun na yan. Paano ang sunod? Dahil man din pwede yan dalawang sa ibang RTC. Masabi man si Judge, out of jurisdiction mi naman nga yan. Yung baga. Kaya arog man kayan. Kaya lang nakunon man bagang RTC Judge kita. Sa bagay, nakulig di sa Naga. Halatunta kung paano yan na mangyayari dyan. So habang nagkukaya, nag-aaloy man na PM Jomar. Ma-implementar hanggat mayong TRO, mayong injunction, ma-implementar ang city. Correct. Hanggat mayong nagkukuang nag-aako na judge, siyempre may papaluwas na injunction sa TRO PM Jomar. So yan ang magiging sistema kayan sa Isalbar Ordinance. Sa police report na to, PM Jomar, gadan ang sarog 44 anyos na parauma kan iniyo pagtatagaon kan sarong barangay Tanod. Ang istorya kan ni PM Jomar alas 10:30 in pagkaaga kan sudma si barangay Kagawad Grizaldi Umali Riaza kan barangay Mansalaya del Gallego, Camarines Sur pinag-report ini yung manungod sa pananaga na nangyari aldaw na pizza 13 kang Oktubre alas 8:30 nin pagkabanggi diyan sa saindang lugar. Ini yung kayag biktima na si Alan Amarilli Hagunos, 44 anyos. Armado iniyo ning tubo. Nagpasiring nagsulbud ini sa sarong barangay Tanod. Sarong kang barangay Tanod na si Jimbo Basiro Lanillo, 30 anyos. Pwersa na nagkupwersa ini na maglaog sa Natad. Kaniyong barangay Tanod. Asin na pinag-rapado ning tubo. Ini yung barangay Tanod ay nakakuaman ng sundang. Ini yung barangay Tanod. Kaya pinagtataga ini yung biktima na nagsulbod sa indang harong. Tinamaan ini sa malalain na parte kan sa iyang lawas. Dalan tanganing ini yung bawi ang tulos ng buhay. Ag nasa bit ng biktimang nagsugod sa barangay Tanod. Ang suspitsado nasa kustodiya ngunyan kang Del Gallego Municipal Police Station matapos na ining voluntaryo na magsuko sa mga otoridad. So yun ang nangyari dyan sa PM Jomar sa Banwaan kang Del Gallego, Camarines Sur. Saro man na pananaga
ang nangyari PM Jomar diyan sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur, diyan sa barangay Karanan, Pasakaw, Camarines Sur. Ini yung suspect na si Jose Reyna Ibaria, 64 anyos, senior citizen na PM Jomar. Armado ini yun ng samurai. May isuga nag-ala Japanese. Nagbabagyo na nga ni, maurag pa. May samurai. Wacha! Pinagtaga ini yung biktimang si Saldi Rito Ilatumbo sa isinta o Lolo versus Lolo, PM Jomar. Parehas gurang. Parehas gurang. Ano niyo, ang sabi kan sa to yung mga kamagurangan, may nangyayang pinanggurangan ngayon yung mga taong ini. Ano kang problema kang duwang yan, ano? Pinagtaga ang biktima ning magkakapirang bes na nagtugpa sa Manila na party kan sa iyang lawas. Dinara iniyo PM Jomar sa Bicol Medical Center. Asin man si suspitsado pinagdarakop kan na PNP na nagrespondi ang mga otoridad. So ang suspitsado na 64 years old ang nasa kustodiya. Nasa kustodiya ngunyan kan Pasakaw PNP. So yan ang report, karadagang report. So kagimbal DWS 103.9 Boom FM. Boom FM Live Report. Boom FM Live Report. Radyo Hataw. Maraming salamat kay News Director Joe Kagimbal sa kanyang balita mula sa Philippine National Police. Grabe taragaan. Gurang versus gurang. Matira ang matibay. So yan, lugadan. Nasa Bicol Medical Center. Nagbabagyo na nga ni mga maurag. Radyo Hataw. Ulitin ko lang, text line 0951-764-1802. Good morning kay Jennifer Perez sa Purisima ng Panikwason. Maria Lourdes Arandia, good morning. And batiin ko rin si Edward Angelo Sortido, magandang umaga. Radyo Hataw. O ito, sa nagtatanong ng taya at lagay ng panahon, kaugnay po sa bagyong si Ophel. Ang sabi dito, nakatawid na ng Tayabas Bay ang bagyong si Ophel at tinaasang tutungo na sa West Philippine Sea. Sa 5 a.m. weather bulletin ng Pag-asa, ang bagyo ay huling namataan sa coastal waters ng Lubang, Occidental Mindoro. Taglay pa rin ang lakas ng hangin, aabot sa 45 kilometro bawat oras at pagbugsong aabot sa 55 kilometro bawat oras. Kumikilos po ang bagyo sa bilis na 20 kilometro bawat oras sa direksyong west-northwest. So at least bumilis. Ayon po sa Pag-asa, tumaas ang tsansa na humina po ang bagyo at maging isang low pressure area na lamang sa susunod na 12 at 24 oras. 5 beses na tumama sa kalupaan ng bagyo. Grabe 5 beses na tumama ang bagyo sa kalupaan. Una ay sa Canavid, Eastern Samar, 2:30 a.m. October 13. Ikalawa sa Matnog, Sorsogon, alas 6 ng umaga, October 14. Ikatlong pagtama, Burias Island, Masbate, 12 p.m. October 14. Ikaapat sa Torrejos, Masbate, 7:45 p.m. October 14. At ikalimang pagtama sa kalupaan ay sa San Juan, Batangas, 11 p.m. October 14. So 5 beses na tumama sa kalupaan ng bagyo itong si Ophel. Nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga sumusunod na lugar, kasama dyan ang Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Northern Central portion ng Quezon, sa Bataan, Northern portion ng Occidental Mindoro, Northern portion ng Oriental Mindoro. And ngayong araw maghahatid rin ng mahina hanggang sa katamtaman at kung minsan ay malakas na buhos ng ulan ang bagyo sa mainland ng Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region at Central Luzon. Habagat naman ang magpapaulan sa Occidental Mindoro, Palawan, kabilang na po ang Calamian, Cuyo at Calayan Island. Samantalang ang Naga City ay makakaranas ng mga katamtaman pa rin pag-ulan dahil po naman sa sama ng panahon. Radyo Hataw! Although gaganda yung ating panahon ng kaunti, kaya lang makakaranas pa rin tayo ng pangungulimlim at pagpatak ng ulan. Boom FM Live Report! Live report sa labas sa Rostan Malianta, ikaw na.
Good morning, PM Jomar. Magandang umaga sa lahat. Sa ating karagdagang balitang lokal, PM Jomar, ito ay kalugtong din ng balita natin kahapon yan sa partido area. Naranasan ang malakas pagulan dyan sa partido dahil madaming binaha, PM Jomar, madaming mga ilog nagsitaasan, madaming mga lugar na kung saan nagkaroon ng landslide. Dahil dyan sa bayan ng Gawa, Camarines Sur, hindi passable yung kalsada dyan kahapon going to Tinambak, Camarines Sur. Dahil dyan sa may barangay Tamban, Tinambak, Camarines Sur, at dito sa Tamban, Gawa. Kasi dalawang Tamban yan, PM Jomar, dalawang Tamban na barangay, pero magkahiwalay din na bayan. Ako sa nagkaroon ng minor landslide sa sigsag na kalsada. Sa ngayon, nahakot na ito ng mga taga-MDRMO at balik operasyon na din at pwede nang madaanan yung lugar na ito dyan sa bayan ng Gawa at Tinambak boundary. Samantala, dyan sa Seruma, as of now, hindi pa possible ang kalsada po dyan sa may barangay Bahaw sa Seruma, Camarines Sur. Dahil PM Jomar, malakas yung tubig, yung volume ng tubig dyan dahil abot ng tuhod yung tubig po dyan sa naturang lugar. Ayon sa nakating informasyon mula sa Bureau of Fire Protection sa Seruma, Camarines Sur, delikado sa mga motorsiklo na yung mga mabababa ang mga makina. Sa ngayon, magpapalabas lang sila ng anunsyo kung kailan ibabalik o kailan pwedeng madaanan ang naturang kalsada dyan sa Barangay Bahaw sa Seruma, Camarines Sur. Kahapon, PM Jomar, dyan sa bayan ng Tangay, sumupa na din yung baha po dyan. Dahil yung ilog ay tumaas, PM Jomar, yan sa Barangay Kilantao, Barangay Anyog, at Barangay Tinurungan. Ayon naman kay Vice Mayor Harold Bryan na San Felipe, nagpunta na sa lugar ang MDRMO Sangay. Nakautap na nga ni Indy Jokag kahapon. Ayon naman sa kanila, nagbigay sila ng action at nagkaroon din ng paglikas doon sa malapit sa ilog na sa mga hindi nakadaan, yung mga motorsiklo na kung saan na-trap doon sa lugar na yon. So yan natin mga karagdagang update regarding kahapon sa naranasan pagulan dala ng bagyong Ophel dito po sa ating rehiyon. Rosa Bilenta, 103.9 Boom FM. Boom FM Live Report! Maraming salamat kay Rostan Malianta sa kanyang balita. Ay, good morning din kay Barangay Kapitan Dennis Tarosanan. Thank you for watching. Kay Angelica Borason Noida, Ma'am Gloria Milieta Abuyo, and Banji Berano ng Dayangdang, good morning. Batiin ko rin si Barangay Kagawad Lourdes Riparial. Salamat sa pakikinig. And of course, Barangay Kagawad Dennis Munda and Barangay sina Ma'am Raquel Bermas and Lito Bermas. Good morning sa mga taga-Tagbong, Pili, Camarines Sur. Boom FM! Yan, kaugnay po ng report kahapon. Actually, dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan, dala po ng bagyong si Ophel, may mga naitalang landslide sa Camarines Sur. Lalo dyan sa may parte ng partido area. Diba? May mga umapaw na tubig. Yung spillway naman sa Luluwasan Balatan, umapaw din ang tubig. Batay po yan sa report. Ganon din dyan sa Poblacion Barrera Junior Spillway sa bayan po ng Lupi, Camarines Sur. Tumaas din ang tubig dyan sa may parte ng Goa sa Presentasyon. Sa may parte ng Karamoan sa Lagunoy, may mga umapaw ang tubig dyan. Dyan sa may Barangay Binanwaanan, Karamoan, tumaas din ang tubig. May mga landslide na naitala tulad dyan sa may parte ng along National Road sa Sitio Anculan, Barangay Santa Maria, Presentacion. Ako makita nyo talagang gumuho yung lupa. Pero sa kasalukuyan nadadaanan na po ang naturang kalsada. Dyan sa may National Road sa Sitio Anculan, Barangay Santa Maria. Tapos may landslide din sa Sigsag Road, Barangay Tamban, sa bayan po ng Gawa, Camarines Sur. Agating kumilos sa mga otoridad natin. Kaya sa kasalukuyan, kung makikita nyo yung kalsada, pwede na siyang madaanan ng sasakyan. Itong porsyon ng Barangay Tamban, Gawa, Camarines Sur.
May landslide din sa may Andaya Highway, sa may parte ng Panaytayan sa bayan po ng Ragay, Camarines Sur. Tapos dyan sa Libmanan may mga binahang lugar. Tulad dyan sa may Sitio Embarcadero, Barangay Station Church site, sa bayan po ng Libmanan, Camarines Sur. Yan yung ma-reported sa tanggapan po ng Edmero. Epekto ng patuloy na pagbuhos ng ulan dala po ng sama ng panahon. 6:47 ng umaga. Radyo Hataw! Hataw! Ang takbuhan ng bayan na maaasahan, lahat ng oras na ating kailangan, kalusugan ng bayan inaalagaan. Parmasya Uy, laging nandyan. Mula noon Sa patuloy na paglipas ng mga taon, ang Parmasya Uy sa kalusugan laging maaasahan. Taus-puso po ang aming pasasalamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa mga serbisyong handog ng Parmasya Uy. Kaya kung mabisang branded medicines at abot kayang generic drugs ang inyong kailangan, isa lang ang takbuhan ng bayan. Parmasya Uy sa kalusugan laging maaasahan. Matatagpuan ang Parmasya Uy sa General Luna Street, tapat lang ng Bichara Mall, at sa Elias Angeles Street, tapat lang ng Plaza Quezon, Naga City. And this year's Best Organic Herbal Juice Award goes to Best Juice 10-in-1+1. Dahil sa husay ng mga sangkap ng Best Juice 10-in-1+1 at dahil sa inyong pagtangkilik at mga tunay na testimonya, ay napili ng Golden Globe Awards ang Best Juice bilang Best Organic Herbal Juice sa buong Pilipinas. Kaya para sa buong pamilya, mula kina lolo at lola hanggang sa mga apo nila, malaking tulong sa kalusugan at immune system ang mga sangkap ng Best Juice na mga purong katas ng malunggay, ampalaya, karo, dahon ng sili, talbos ng kamote, saluyo, mangosteen, guyabano, orange, dalanda at stevia. Masarap, masustansya, abot kaya. 28 pesos lang ang bawat litro pa. Best Juice 10-in-1+1. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika. Mga nanay, mga tatay, kung masaod ka mo sa Naga City People's Mall, dumana na ang tindahan ni Naldo. Nagpapabakal ng mga local vegetable products as in grocery, arog kang talong, ampalaya, sitaw, okra, kalabasa, asin sangkap sa mga pangpinakbit, asin iba pang manlain-lain na mga gulay na sangkap sa kusina. Igwaman sinda ng chili oil abuyo hot sauce ni Naldo. Kaya ano pang hinahalat nindo? Madya na sa tindahan ni Naldo. Magsaod na ng mga preskong gulay. Makukuha sa 3rd floor, Black 7, stall number 6 and 7, Pavinas, Naga City People's Mall. Hanapon sana ang mabuot asin simpatikong padihon na si Naldo Evangelista. O kaya man para sa inyong mga order o kaya reservation, apudan lang sa iyang cellphone number 0929-498-1549. Tumana kita sa tinindahan ni Naldo. Barato na, may diskwento pa. Mag-enjoy sa sarap ng lasa ng nakaugili ang kape nang walang pag-aalinlangan sa inyong kalusugan. Dahil ito ay kaping natural, ngunit lasang mahal. Oo kaibigan, hindi tinipid, pakete man o ang laman, iyong subukan ng iyong mapatunayan. Kape ni Manoy, ang kapeng Oragon, the superior herbal coffee drink. Available na ang kape ni Manoy sa Zoda Pharmaceutical Distributor, San Antonio Poblacion, Calabanga, Camarines Sur, Kaysar Drug Store, San Juan Avenue, North Centro Sipocot, Camarines Sur, Levmar Drug Store, Santa Rosa del Sur, Centro Pasaco, Camarines Sur, New Tinambak Drug Store, Centro Tinambak, Camarines Sur, Limanan Drug Store, Limanan, Camarines Sur, Zuri Drug Store, and Plaza Diversion Road, Naga City. At sa lahat ng mga authorized dealers at KKBN offices sa inyong mga lugar. Mula Hilaga hanggang Kanluran, sa Kapatagan hanggang Kabundukan, issue pang-uusapan, Radyo Hataw! Ito ang palatuntunang magbibigay linaw sa mga issue ng bayan, tatalakay sa mga issue sa kasalukuyan. Ito ang Radyo Hataw! Radyo Hataw! Radyo Hataw! Hataw! Good morning! Good morning! Radyo Hataw! Hataw! Radyo Hataw! Hataw! Balik tayo sa ating palatuntunan. 9 na minuto na lang bago mag alas 7. Alas 7 hanggang 9:15, Ratsada Balita with AM Joe Santos. Then 9 to 12, abangan ako sa ating Tambayan Plus. Ay, good morning. Batiin ko si Herman Asay. Sabi niya, good morning Kuya JM.
and Mildred Tible Abadesa Rodriguez. Maria Teresa Bilano Argote, good morning. Mapamahaw po Champorado. And sabi ni Oliver Labachado, good morning Kuya Jomar, pakibati ang asawa ko dyan sa buhi na si Maricel Afante. And Madeline Mier, good morning. And Sandy Salvador ng Karoy-Royan Pili. Batiin ko rin sina Ronnie. Eto, basahin ko yung ilang mga text messages. Sabi niya, Kuya, pakibati, happy birthday kay Sexy. Barangay Kagawad ng Udicon na Pasakaw sa October 15. So, ibig sabihin, ngayong Huwebes. And, bago tayo magpatuloy, eto muna, live report sa labas. Boom FM Live Report! Mangumusta tayo sa 2nd District ng Camarines Sur. Rickmar Guevara, ikaw na. PM Jomar, good morning. Magandang umaga sa ating mga kaboom. Sa ating bitbit na impormasyon, mula dyan PM sa bayan ng Minalabak, Camarines Sur. Okay. Patuloy ngayon ang panawagan ng LGU Minalabak sa kanilang mga residentes na nahihirapan na makapag-provide ng kanilang mga QR code. Tuloy-tuloy kasi ngayon PM Jomar ang ginagawang libreng serbisyo ng gobyerno lokal ng Minalabak sa mga Minalabakenyo na wala pang QR code hanggang sa ngayon. Ang venue nito PM ay sa Municipal Covered Court simula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At syempre para maging organisado at mapanatili ang pinapasunod ng mga health protocols, ang LGU ay nag-scheduling sa mga magpaparehistro depende sa kung ano silang barangay nakatira PM Jomar. So ito yung mga kabu makinig, mga taga Minalabak, ito yung mga schedule ninyo para organisado ang pagpunta nyo dyan sa Municipal Covered Court. October 14, kahapon pa ito PM Jomar, nakalipas na Barangay Antipolo, Bagulataw at Bagungbong. And ngayong araw, October 15, nakaschedule naman ang Barangay Baliwag Nuevo, Baliwag Beho at Barangay Katanusan. And bukas, October 16, ang Barangay Del Carmen del Rosario, Del Socorro at ang Hamurawon. Sa October 19 naman, Barangay Hobo, Irayang Sulong at Barangay Magadap. October 20, ang Barangay Malitbog, Manawpao at Barangay Mataorok. Sa October 21, Barangay Sagrada, Salinggogon at ang Barangay San Antonio. October 22, Barangay San Felipe, Barangay San Felipe Santiago, San Francisco at ang Barangay San Jose. At sa October 23 naman, ang Barangay San Juan, San Lorenzo, ang Barangay Taban, Barangay Taririk at Barangay Tamban. So yan na PM Jomar ang mga schedule ng pagpaparehistro ng kanilang mga QR code. Diyan po yan sa Municipal Covered Court ng Minalabak simula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Nagpaalala lamang PM Jomar na kailangan may dala silang sarili nilang mga ballpen para hindi na maiwasan yung paggamit ng isang ballpen lamang. Napakaraming hawak ng ballpen. Dapat may alcohol din, syempre ang face mask at ang face shield PM Jomar. And hindi rin pwede pumunta doon sa covered court PM Jomar. Iniiwasan din ang mga edad 20 years old pababa, mga senior citizen, mga buntis at ang may mga karamdaman PM Jomar. Yan mga kabuong, PM Jomar ang ating dagdag na impormasyon mula dyan sa bayan ng Minalabak, Camarines Sur. Ito ang yung boom patroller, Rickmar Guevara, 103.9, DWOS, Boom FM. Boom FM Live Report! Maraming salamat kay Rickmar Guevara sa kanyang balita ngayong umaga. O mga taga-bayan po ng Minalabak, Camarines Sur, punta kayo sa itinakdang petsa dyan sa covered court ng bayan po ng Minalabak, Camarines Sur. Radyo Hataw! Hataw! Sa kasalukuyan, sarado po ang sa masasakyan ang boundary po ng spillway ng Barangay Kilumaon at Barangay Anyog dyan po sa bayan ng Sangay, Camarines Sur. Dahil po naman sa baha pa sa lugar at may mga nagtumbahan na punong kahoy. Dala po ng bagyong si Ophel. Radyo Hataw! Hataw! Bago tayo tuloy ang magpaalam, maray na aga Kuya JM, pakibati si Tatay Mio, malaan nagdadangog sa bareta mo, nagtama si numero niya, subanggi, mayoning taya, from Macre ng Lupi, San Fernando.
Yan ang sinasabi natin. Minsan, pag hindi tayo natin, nalabas ang number. PM Jomar, good morning. Tanong lang po, ilan ba ang judge ng Naga City na nirorapol kasi may nag-inhibit for delikadesa dahil magiging one-sided ang desisyon di walang mangyayari sa file ng mga abogado. Salamat, sabi ni 773. Yun nga yung pinag-uusapan namin kanina ni Andy Joka Gimbal. Paano pala kung itong mga judge na ito sa RTC sa Naga City, lahat na lang mag-inhibit? Tulad kahapon, nag-inhibit na naman ito pong si Judge Crescencio Cortez ng RTC Branch 19 sa pagdangog po ng kaso sa Isalbar Ordinance. Ang ibinigay lang na dahilan, personal na rason. Ano kaya yung personal na rason? Ano? Yan, nag-inhibit. Paano pala kung irapol na naman, tapos mapunta na naman sa ibang judge, ang mangyari, mag-inhibit na naman. Radyo Hataw! Wala nang katapusan yan, o lahat na lang nag-inhibit, naubos na lang si mga judge. Ano kaya magiging kapalaran ng Isalbar Ordinance na ito? Kasi itong mga judge na ito, yung iba nakapag-rehistro na, 'di ba? Kuya JM, magiging maganda po ba ang panahon dito sa Kabikulan? Pa-shoutout sa family Bales, digdi po sa Bula, sabi ni Judy Lynn. Dito sa Naga, unti-unting gumaganda ang panahon. Pero according to Pag-asa, makakaranas pa rin tayo ng pangungulimlim at pagbagsak ng ulan. Hindi naman malalakas. Brown out po digdi sa Tinambak, Baana. Oroal down na lang, brown out, Kasuya naman. Ma-charge Kuta. Pagsalang ko, may na naman palang kuryente. Suudma, maghapon naman brown out. Yan, Tinambak. Kasoreko 2, anong problema dyan sa Tinambak? Ganon din dyan sa bayan ng Calabanga, especially mga mountainous area. Yan, permi na lang mayong supply ng kuryente. Good morning, happy listening to Danilo Gamato and Randy Archaga Sartesas. Greetings from Onanding Andres ng Bicol Region. Si Alma Bercasio, good morning daw, sabi ni 1128. Naubos ko na lang itong mga text. Paring Jomar, musta? Pakibati man daw kami sa Saudi at Bicol sa Kariroyan. Salamat. Good morning sa family Salvador de Maiwat. Batin ko dyan si Sandy, si Ronnie, Kimanay Mirna and Kinanay, good morning sa mga nakatutok dyan. Sa family Tubig sa Kariroyan, good morning. And sa Zone 1, Triangulo, always naka-Boom FM. Family Simanya, Malanyaw na Bihoro and Clavicilla. Salamat, sabi ni Efren ng Triangulo. Isang minuto na lang bago mag-alas 7. Si Elro Villapuerto Ticum ang bibig ngayon dahil ito ay pinalitan sa PM Jomar. Maraya pa. Ang pinalitan na, di ba? Ang pumalit yata yung dati. Maraya pa. Yung mga pinatalsik noon, ibinalik. Yan. Morning, Kuya JM, pakibati. Happy Fiesta, Barangay Coco, Pasakaw. Good morning, Giovanni. Ano lamang, hindi kailangan nag-i-invite dyan sa Indo. Happy Fiesta, Barangay Coco, Pasakaw. And pakibati tabi gabos na mga taga-digdi sa CBS-UA Pili, especially digdi sa CBS-UA Cafeteria. Saan yung cafeteriang yan? Tinitingnan ko yan sa CBS-UA, hinahanap ko yan. Nakalaog naman ko dyan, kaya saang part ba yan? Family Sarimo, Family Gonzaga, sabi ni Domingo Jr. Sige, good morning dyan sa CBS-UA Cafeteria. Makapasya nga dyan sa cafeteriang yan. Pwede po maulit, kailan po Barangay Mataurok? Saglit lang, hindi ko natanda si Mataurok. Ano na kaya yan? Dahil ka nagdadangog. Radyo Hataw! Mabilisan pati yun. Si Rickmar lang may hawak nung listahan. Ito namang isa, STL. Sige, saglit. Saan na yun? Si STL. October 20 si Melin Mose, tama ba? Mose ang pagbigkas ng apelido. Melin Mose, Barangay Mataurok sa October 20, 2020. Post mo nga yan, Rickmar, dyan sa page mo. Tapos dyan i-forward mo sa kuya dyan sa page. Para si mga interesado dyan, mag-dyan sa covered court sa itinakdang petsa. Sa STL Kasubanggi, 3418. Yan, 3418. Pero kung gusto nyo kasing malaman
si result kang STL, kung kayo may mga Facebook, paki-add nung page. Ita-type nyo lang Even Chance Gaming Corporation. Ulitin ko lang Even Chance Gaming Corporation. I-type nyo lang yan, i-like and follow nyo yan. Kasi dyan sa page na yan, nandyan yung live ng draw plus yung result ng STL. Para pag hindi nyo napakinggan dito sa aming istasyon, pupunta kayo sa kanilang page kasi nakalagay dyan yung mga result ng draw ng STL. Magpapaalam na ako sa pangalan ni News Director Joe Cagimbal, Rostan Balianta, Rickmar Guevara, sa pangalan din SM Boy Reyta Jr. May nagpahabol. Salamat Kuya JM, always kami nagdadong sa programa mo. Sige, salamat mga taga-barangay Coco, Pasakaw. Thank you. Si Jomar Morada, thank you so much. God bless. Mula Hilaga hanggang Kanluran, sa Kapatagan hanggang Kabundukan, issue pag-uusapan, Radyo Hataw! Ito ang palatuntunang magbibigay linaw sa mga issue ng bayan, tatalakay sa mga issue sa kasalukuyan. Ito ang Radyo Hataw! Radyo Hataw! Radyo Hataw!